Ria? Ria? Ria, andiyan ka ba? Ria? Ria? Ria! Anton, Pars! bakit bumangon ka? Okay ka na ba? Okay na ako. Nagpapahangin lang kami. Oh, upo ka. Gusto ko lang sana kausapin si Ria eh. Kanina pa kita hinahanap. Bakit? Ano yun? May naalala na ako. Ano naalala mo? Bahay. Bahay? Hindi tong bahay. Pero bahay natin. Napaniginipan ko yun eh. Kaharap ko yung bahay. Katabi kita. Hindi gaano kalinaw ang mukha mo pero ikaw naman yun, di ba? Oo naman, tapos? Sa harap tayo ng bahay. Parang sinurpresa kita dahil bago yung bahay. Bahay natin. Oo nga. Oo nga. Sinurpresa mo nga ako, no? Yung bahay na yon, nabili mo yon nung nakakuha ka ng malaking bonus galing dun sa investment scam na nasangkutan natin. Bakit tayo nandito? Bakit wala tayo sa bahay natin? Nagtatago nga tayo, di ba? Pwede ba natin puntahan yun? Hindi pwede. Tsaka, Anton, ano yung property na yun, matagal na nating nabenta yun. May iba nang nakatira dun ngayon, eh. Saglit lang. Sisilip lang ako. Kahit sa tapat lang ng bahay. Ria, pakiramdam ko kapag nakita ko yung bahay na yun, baka may maalala ko tungkol sa buhay natin. Hindi nga pwede. Delikado. Hindi. Tama si Anton. Ano pinagsasasabi mo? Baka makatulong yun sa kanya. Baka may maalala siya kapag pumunta siya sa bahay namin. Talaga? Dadalhin mo ako sa bahay natin? Oo. Kung yun talaga yung kailangan mo para bumalik yung mga alaala mo, edi bukas na bukas, pupunta tayo. Parang pamilyar sa akin tong tali na to. May naalala ka na ba? Yung pakiramdam na umuwi ako. Pero yun lang. Lapit-lapit na tayo. Siguro pagdating natin doon, baka mas maging malinaw ang lahat. Basta, labas lang tayo. Hindi tayo pwede pumasok. Hindi tayo pwede pumunta. Ayos lang yan. At least makaka-move on ka na sa buhay mo. Bakit? Yung singsing. Ayun na. Hindi yung singsing ni Anton. Nakalimutan ko dun sa kwarto. Eh, paano? Nakalak na yung bahay. May spare key. Antayin mo ako, ha? Kaya dito lang kami.
Ito lang bahay natin. Gusto ko siya makita na malapitan. Anton, hindi na pwede. Okay lang yun. Anton! Anton! Ay! Anton! Anton, hindi ka nga pwede kumapit dito. Baka may makakilala sa'yo. Kaya nga kita dinala dito sa likod para walang makita sa atin. Tandaan ko yung bahay. Parehong-pareho sa panaginip ko. May iba ka pa bang naaalala? Kailan kita makikita ulit? Kahit anong mangyari, kukontak ako sa'yo agad. Hindi ka na. Anton! Minsan ka lang nawala sa akin. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Hindi ko kayang iwan mo ko ulit. Mary. Babalik ako. Babalikan kita. Malapit ako. Anton, hindi pwede. Anton, ano ba? Saglit lang Anton! ako. Anton! Ano yun? Gunshot! Check nyo, check nyo. Tigas kasi ng ulo mong gago ka eh. Ano yun? Check nyo area. Babantayan ko si Mili. Mili! Juan! Pare, May nagpaputok ng barel. hindi kaya... Hindi kaya dahil sa amin? Dahil may nagagalit sa amin? Baka binabalikan kami, ganon? Huwag kang mag-alala. Chine-check na nila. Report. Sir. All clear. Sir, hindi na namin nakita yung shooter. Kailangan na natin umalis dito. Ria, sino yung bumaril sa atin? Hindi ko rin alam. Posible yung mga sindikatong naghahanap sa atin. Baka nabangan na nila tayo doon. Maayos ka na ba? Mukha pa akong okay, Anton. Diba sinabi ko na sa'yo, delikadong sitwasyon natin? Hindi tayo pwedeng basta-basta makita ng mga tao. Hindi tayo pwede basta-basta na magtiwala kahit kanino o lumabas. Okay. I'm sorry. Anton, kailangan na nating mag-ingat. I don't want anything bad to happen to you. I love you so much and I don't want to lose you. Sige, huwag kang mag-alala. Susunod na ako sa mga dapat gawin natin. Okay, I'm sorry. So ngayon, alam nyo na yung dahilan kung bakit kailangan nating hindi basta-basta lumabas dito sa tinataguan natin. Pero hanggang kailan tayo pwede magtago? Hanggang sa makuha na natin yung pera. Kasi kailangan natin isoli yung pera doon sa mga sindikato. Doon lang nila tayo titigilan. Bago ka na aksidente, bago mo nakalimutan ng lahat, tinago mo yung pera. Ito nga eh. Tinatry ko alalahanin lahat pero... Hindi ko talaga matandaan. Mukhang kailangan na natin humingi ng tulong galing sa iba. Drastic situations require drastic solutions. Actually, matagal ko na itong naisip eh. Meron kasi ako na-research sa dark web. Baka mag-work to. Ano yun?
may nakontak ako. Ang pangalan niya, Doc Cerullo. Modern psychiatrist na medyo unorthodox yung way niya sa pag-perform ng hypnotherapy. Sa ganung paraan, pwede ni Anton maalala kung saan niya tinago yung pera nung gabi yun. Hypnosis? Okay, parang he will put Anton into a trance. And from there, ipapaalala niya kay Anton yung mga bagay na hindi niya natatandaan. Sa ganung paraan, malalaman natin kung nasaan yung pera. Teka lang, Anton. Delikado to. Baka maalala niya lahat. Kaya nga, kakausapin natin si Doc Cerullo na mag-ingat at mag-focus lang dun sa mga memory tungkol sa pera. Ako bahala. So, Anton, okay ba sa'yo yun? Oo. Kung ano ang kailangan gawin, gagawin ko. Sige, good. Tawagan ko na si Doc. Sige. Anton, sure ka ba talaga na gusto mong gawin to? Bakit hindi? Malay mo, ito ang solusyon para maalala kong lahat. Ayaw mo ba? Hindi naman. Sige. Bahala na. Sana matapos ito. Doc, effective ba talaga yung hypnosis? To some, it's still a joke. Pero marami na ako nagawa nito at natulungan. Hypnosis or hypnotherapy is very effective in extracting the past. Extracting? Anong ibig sabihin nun? Kinukuha natin yung pira-pirasong nakaraan na nakalimutan na ng tao mula sa kanyang isipan para mahanap yung mga nawawalang bagay, yung mga impormasyon na kailangan malaman, at yung karanasan na kailangan balikan to provide solutions to problems and oftentimes mysteries to be solved. Although hindi nga lang ito kinikilala ng karamihan, lalo na yung hypnosis na ginagawa ko. Okay, so kung gawin natin to, maaalala niya ba lahat? Like, kung sinong totoo niyang asawa? Bakit? May iba pa ba siyang asawa? Maaalala ba niya lahat? Like, kung sino ba talaga siya, kung ano ba talaga siya, lahat-lahat? No, it doesn't work that way. Okay. Sa kaso niya, isang bahagi lang ng nakaraan ang babalikan natin. Patutulugin ko ang pasyente. And once na ma-extract natin yung impormasyon na kailangan natin malaman, gigisingin ko na siya. At sa pagising niya, hindi niya maaalala kung ano man ang nangyari sa kanya during that process. Okay. Okay, sige. Nabanggit sa akin ni Brendan na yung kinalalagyan lang ng pera ang kailangan natin malaman sa pasyente, tama ba? Yes. Then doon lang tayo mag-focus sa ngayon. Andiyan na sila. Si Doc Cerullo. Doc, si Anton. Ready na siya. Importanteng buo ang loob mo habang ginagawa mo ito. Or else, this will not work. Oo, Doc. Buo na ang loob ko. Simulan na natin to. Taimtim mong balikan ang iyong nakaraan. Sa pagbilang ko ng 3, mahihimbing ka. 1, 2, 3.
Balikan mo ang nakaraan mo, Anton. Yung gabing yon, may nakuha kang pera. Maraming pera at diamante nasa loob ito ng bag. Oo. Nakikita ko ang sarili ko na may hawak na bag na may maraming pera at diamante. Tapos sumakay ako ng motor. Balikan mo at alalahanin ang landas ng iyong tinahak habang dala ang perang yon. Saan mo ito dinala? Nagmamadali ako noon. Dahil alam ko kailangan ko itago ang pera. At may alam akong lugar, mga 1 oras mula sa Maynila. Dahil yun ang alam ko na pinakamalapit. At alam ko kung saan ang safe ang pera. Saan ito? Naglalakad ako hanggat nakarating ako sa isang malalim na balon. Doon ko itinago ang bag ng pera. Naisip ko, dito ko na lang itatago dahil pansamantala muna. Babalikan ko siya oras na matapos ko ang misyon ko. Balon. Natandaan mo ba kung saan ang balon na ito? Kung saan ang lugar ng balon? Ito ay paglagpas lang ng Bulacan sa Enyaranda.